Dahil pa rin sa baha sa evacuation center, tinuloy ang burol ng pumanaw na kaanak ng isang pamilya sa Maynila. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta ang mga kapatid natin dyan? Cheryl, kaninang hapon, nag-alisan na yung mga evacuees sa iba't ibang evacuation center sa 6 na distrito sa Maynila, maging sa Baseco. Lahat sila nakatanggap ng food packs mula sa Manila Department of Social Welfare. At ang nakita nga lang din natin kanina sa isa sa mga evacuation center, particular doon sa Antonio Regidor Elementary School sa may Santa Cruz, Maynila, mayroong kabaong na ipinwesto muna doon dahil aabutin na raw na mabilis na tumataas na tubig baha yung kuryente, yung linya nito na nakakabit dito sa kabaong. Aabot na raw ng lagpas tuhod, kaya kinailangan nilang magtulungan na ilipat mula sa isang bahagi ng kanilang eskinita nila Erica Agustin etong burol ng kanyang ama punta dito sa evacuation center. Buong araw hindi ganun kalakas yung buhos ng ulan at humupa rin ang tubig baha sa iba't ibang bahagi ng Maynila, pero hindi naging ligtas ang Kamaynilaan sa naging pagtaas naman ng tubig baha nitong mga lumipas na araw. Nilalangoy na ng mga residenteng yan sa Caloocan ang lampas taong baha bunsod ng maghapong ulan. Sa video ng content creator na si Ninong Chicken, halos malubog ang La Purisima Conception Chapel. Dahil rumaragasa ang baha, patuloy pa ang malakas na ulan. Gumamit na sila ng lubid para ligtas na marating ang mga stranded na residente sa looban. Dito, isinakay nila ang mga bata at matatanda sa rescue boat. Ang isa pang inilikas, ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Tila prosesyon sa masamang panahon ang makikita sa video. May nakaalalay sa rebulto, habang karamihan hawak ang bangka at dahan-dahan na itinutulak sa baha. Maya-maya, bigla na lang kumanta ang mga rescuer na siya ring deboto ng Poon. Kung halos lampas tao naman ang sitwasyon sa Caloocan, mistulang ilog ang kahabaan ng Espanya Boulevard dahil sa abot tuhod nitong baha kahapon. Sa isang punto, kita na malakas pa nga ang alon nito dahil sa mga dumadaang sasakyan. Kaya ang mga commuter, lalo na ang mga estudyante, lusong sa tubig. Naipit din sa baha ang ilan sa mga motorista. Cheryl, sa talk ni Yorme, yung kanyang live broadcast ni Manila Mayor Isko Moreno, kanyang ibinalita yung pagbabahagi ng Manila LGU ng doxycycline, yung gamot laban sa leptospirosis sa UST, University of Santo Tomas, kung saan mayroong mga estudyanteng na stranded nitong lumipas na araw. Maging sa mga local health center na kanina hanggang tanghali ay bukas yung kanilang leptospirosis lane. Maging naman sa mga publikong ospital, maaari pa rin pumunta ang ating mga kapatid na mangangailangan ng kanilang regular na check-up o di kaya ay tulong, lalo-lalo na sa karamdaman na may kinalaman dito sa hindi magandang panahon. Samantala, ang sinabi din ni Moreno, ni Mayor Isko, ay antabayanan daw ang magiging announcement o advisory ng lokal na pamahalaan kung magkakaroon ng suspensyon ng pasok muli bukas tulad nitong mga lumipas na araw sa mga paaralan. Cheryl. Maraming salamat, Merimon Reyes. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.